Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, mga kababayan. Ito pong Comelec. Sumagot na po doon sa issue po ng sinasabi po ng ating mga kababayan OFW na mukha daw po talaga nakakadayaan di umano. Dahil po sa mga binoboto po nila ay iba po ang lumalabas mga katambay dito po sa result. Pero may sagot po dyan ng Comelec. Ang Comelec po na chairman po na si George Erwin Garcia ay may sagot po. At malalaman po natin ang sagot. Unang sagot niya po, malalaman pa lang daw po natin ang katotohanan pagkatapos na raw po, pagtapos na ang botohan o bilangan. Ganito po katindi ang ginagawa po ng Comelec ng chairman Garcia sa mga sagot, mga katambay. Unbelievable. Painggan po natin. Sa pamamagitan ng QR code sa internet voting kung binilang ang boto at sino ang mga ibinoto ng mga kababayan nating overseas voter. Paliwanag ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia, encrypted ang resulta at sinadya nila ito para hindi magamit sa vote buying. Kapag na-screenshot kasi ang pangalan ay magamit na patunay na talagang ibinoto ang isang kandidato. Babala ng poll body, bawal kunan ng litrato ang balota o kahit ang resibo ng mga binoto dahil labag ito sa Omnibus Election Code. Hindi po yan ang binoto nila, yun po ay naka-codes po yan. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Dagdag pa ni Garcia, huwag mag-alala ang ating mga kababayan dahil pagkatapos ng halalan sa May 12, maaring mabiberipika ang ibinoto ng mga overseas Filipino voters sa mga embahada o konsulada kapag na-print na ang election returns. Ang nakikita rin anyang lumalabas sa QR code ay hindi ang ibinoto kundi random na pangalan ng kandidato o party list. Ito ang sagot ng Comelec sa reklamo ng ilang OFW na iba ang lumabas na resulta ng kanilang boto kapag nire-review nila ito. Pwede pong i-print yan. Pag natapos ng botohan sa Mayo 12, mapiprint po yan sa post mismo. At doon sa post, mabe-verify nila kung tama lahat yung mismo nakast doon. In fact, meron din tayong random manual audit. At sa random manual audit, pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print. Samantala, ang mahigpit na paalala ng Comelec na bawal mangampanya sa darating na April 17 hanggang 18. Grabe, no? Mga tambay, ang daming palusot ng Comelec, ibang klase, no? Pagka nabubuko yata at natutuklasan ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan, tayo po, ang mga ginagawa po yata nilang anomalya, hindi po sila nawawalan ng palusot. Nakita nyo po yun? Hindi raw po yun yung actual na binoto po natin. Ayon po sa Comelec chairman na si Garcia, mga tambay. Ito po sa QR code. May QR code, mga tambay. Malalaman lang natin daw. Pagkatapos na botohan, tapos na bilangan, at alam na kung sino nanalo, mga katambay, ganun po katindi. Sikreto, hindi po ito tinalakay ng Comelec nung mga nakaraan po ito, na bago mag-umpisa ang halalan. Hindi po nila pinaliwanag sa taong bayan na ganito po ang pulisiya ng Comelec, lalong-lalo na sa mga OFW o sa mga botanteng Pilipino, na maglalagay po sila ng mga random name. Hindi raw po yun, hindi raw sila nagbibigay ng aktual kung sino binoto mo o pinakaresibo. Ganon. Ano yan? Dictator? Dinidiktahan mo lahat, pati boto ng taong bayan? Ikaw ang masusunod? Di po ba? Hindi po nangyari yan. Ngayon lang po nila ginawa yan. Di po ba? Samantalang ang boto ng mga OFW ay hindi po halos nagka-problema po yan. Napakaliit na porsyento lang po ang problema noong mga nakaraang botohan at nakakaboto po ng mapayapa at maayos ang karamihang OFW at hindi po naging question po yan. At nagkakaroon po sila ng kapanatagan ng loob dahil nalalaman po nila kung sino ang binoto nila. Di po ba doon sa PCOS machine, meron pong extra print na binibigay sa atin kung sino po ang ating mga binoto. Meron po tayong nakikita na tama doon sa PCOS machine. Di po ba? Yung boto natin, may nagpiprint. Bakit ngayon sikreto? Lahat sikreto. Imposible. Unbelievable. Dapat po ito makarating sa Korte Suprema dahil ibang klase po ang Comelec chairman po yata natin ngayon. Diktador. Sila po ang nasusunod sa boto natin. At lihim at sikreto kailangan.
Makikita pa lang natin ang actual na binoto natin pag tapos na halalan dahil magagamit daw po sa vote buying. Hindi po ba ito pandaraya? Hindi po ba dahil sinisikreto at nililihim mo ang boto namin at hindi namin nakikita? Unbelievable. High-tech na po tayo ngayon. High-tech na. Bakit sisikretohin mo? Di po ba? Computer yan. Napakadaling magbigay ng actual yan. Seconds lang. Makikita mo na ang resulta niyan ng binoto mo. Tapos sa inyo, sikreto. Kayo lang ang nakakaalam. Unbelievable. Iyan pong mga sagot na yan. Sagot po ng may tinatago yan sa taong bayan eh. Nangangatwiran. Di po ba? Sagot po ng merong tinatago ang COMELEC. Meron po yata tinatago yata di umanong anomalya yung mga sagot. Yung mga pangangatwiran, mga kabayan. Kasi nabuko na yata. Buko. Hindi nyo po ba napapansin? Pag nabubuko yata ang COMELEC, ay napakadali po nilang gumawa agad ng sagot. At pinasisinungalingan nila agad at ginagawa pang may kasalanan at walang alam ang taong bayan na bumoboto. Matindi po yata ngayon. Mukhang totoo po yata ang magaganap na 12-0. Mga kababayan, hindi kaya. Mismo ang COMELEC, walang proteksyon, hindi mo pinoproteksyonan. Ang karapatan ng Pilipino, ng botante, karapatan nyo lang ang pinoproteksyonan nyo. Unbelievable. Dapat nga, mas bigyan mo ng proteksyon yung tao, yung karapatan ng taong bayan na binoto nila at makita nila ang resulta ng kanilang binoto. Nagkakaroon na nga ng problema sa bilangan. Pati ba naman yung boto namin, hindi namin makikita kung sino binoto namin? Hindi na nga namin alam kung tama ang magiging bilangan? Unbelievable. Di po ba? Anong klaseng katwiran yan na COMELEC, Chairman? Mukha po yatang madidisgrasya ang aming boto. Ang COMELEC ay napakaraming history ng dayaan. Di po ba nahandyan yung Hello Garci? Nahandyan yung Hello Andy? Ngayon, Hello Garcia naman? Di po ba napakaraming history ng COMELEC na dayaan? Tapos ngayon, isisikreto nyo sa taong bayan, pati binoto namin, ayaw nyo ibigay yung resulta. At pati po ngayon, bawal na rin kuhanan ng litrato ang aming boto. Bakit? Nasaan na po ba tayo? Nasa diktador na bansa na po ba tayo? Komunista na po ba ang bansa natin at napakarami ng bawal? Di po ba? Ano po ba ito? Martial law na po ba? Mukhang ang COMELEC yata ay nagdideklara na ng martial law na sila lang ang masusunod. Napakaraming bawal sa COMELEC ngayon. Yung karapatan natin, yung ating malayang karapatang bumoto, kikitilin mo pa rin at kayo pa rin ang masusunod. Kailangan po ito makarating sa Korte Suprema, mga kabayan. Kailangan po. Pagka ganito po ang katwiran ng COMELEC, kulang na kulang po sa paliwanag. Pag nabubuko, saka pa lang sila magpapaliwanag. Ibang klase, no? Hindi po natin alam yan na ganyan ang pulisiya ng COMELEC. Na ibang pangalan ang ilalagay nila. Dahil daw pinoprotektahan at ayaw nila ibigay ang ating boto dahil daw magagamit sa vote buying. Kung hindi ka ba naman ob-ob? Kung hindi ka naman ob-ob, grabe ka. Bakit ilalagay mo ron? Kung gusto mo talagang makakuha ng parehas at sabihin ng taong bayan na parehas ka, makakuha ka ng parehas sa taong bayan. O ang tingin sa'yo ng taong bayan okay ang ginagawa mo. Bakit ang ilalagay mo ron? Pangalan ng mga kalaban na binoto nila. Sige nga. Bakit mga pangalan? Kung ayaw mo ipaalam at sinasabi mo na yan sinadya nyo. Bakit pangalan? Puro pangalan halos ang lumalabas ng alyansa ng binagoong ng Pilipinas. Di po ba? Di sana kung yan sinasabi nyo na yan ang inyong pulisiya, di sana naglagay kayo ng ibang pangalan, kahit mga bayani. Ang lumalabas doon ay puro pangalan ng bayani. Di po ba? Hindi Ang inilalagay nyo, pangalan ng alyansa, na yun ang lumalabas na doon sa binoto nung ating kababayang OFW. Pambihira. Tapos ngayon, mangangatwiran kayo dahil nahuli, nakita ang anomalya. Di po ba sinabi na nga ni Atty. Respicio yan? Ano sinabi ni Atty. Harold Respicio? Malawak na dayaan. At ganun din po si Atty. Glenn Chong. Sinasabi niya pagka ganito ang
sistema ng botohan na napakarami sinisikreto ng COMELEC, pati ang PCOS machine ay nakasaksak sa internet, ay magkakaproblema na. Ito na nga po. Nag-umpisa na po yata sa OFW, mga kababayan. Tapos makakarinig tayo ng isang COMELEC chairman na si Erwin Garcia. Nakala mo, yung ginagawa nila ay tama. Paano tatama yan? May pinuproteksyonan po kayo. Inililihim nyo sa taong bayan ang resulta ng boto. Sikreto. Tapos sasabihin nyo, pagkakatiwalaan namin kayo, yung boto namin, hindi namin makikita kung anong resulta. Napakahirap po mangyari yan, mga tambay. Isa pong malaking katarantaduhan po yan. Yung boto mo, wala ka malang resibo na nakuha sa binoto mo. Imposible yan. Kung nagbabayad nga tayo ng mga bills natin, di ba? May mga resibo tayo doon sa binayaran natin. Di po ba? Bakit ito ayaw tayong bigyan? Kung sino ang binoto natin. Di ba? Yun palang kinitil mo na, pinagkait mo na. May questionable na nga yung bilangan Pinagtatalunan na nga yung bilangan. Kung tama ba magiging bilangan sa PCOS machine o dito po sa botohan ng machine. Di po ba? Questionable na. Tapos ngayon, dinagdagan mo pa yung issue na pati boto namin ayaw mo ipaalam, ayaw mo ipakita sa amin. Yung resibo ng binoto namin. Unbelievable. Mukha talaga po yatang ibang klase na po. Talaga po yata ito yata ang binuhusan yata, mga kabayan, ng pera ng bayan. Kaya po pala yata walang proyektong nagawa ang binagoongang Pilipinas. Kaya po pala napakalalaki ng pondo na mga unprogram at yung sinasabi po na mga blanco na ginawa po nila sa GAA, lalong-lalo na po sa bicameral. Grabe po. Bilyon-bilyon. Hindi kaya dito nila ginugol? Dito nila ginugol sa halalan na ito? Para sinasabi na manalo lahat ang kanilang alyansa? Di po ba? Nakita nyo po yung pattern? Yung pera natin, hindi natin malaman kung saan napupunta? Di po ba? Napakaraming korupsyon, laganap ayon sa Vice President. 3 taon tayo dinala sa korupsyon. Tapos ito pala yata ang paghahandaan nila. Itong halalan sa COMELEC. Napakaraming issue. Bakit? Kasi hindi sila mananalo. Pagka malinis ang halalan, hindi nila kayang manalo. Kaya dito nila ibubuhos. Kaya po pala kampanting-kampante ang alyansa. Kampanting-kampante. Kahit nakikita po ng binagoong Pilipinas, ang galit. Ang galit ng Pilipino. Ang Pilipino'y naglalabasan, mga rally. Sa labas at sa loob ng bansa, grabe. Ang hinanaing, ang sinasabi daing, galit ng Pilipino, pero baliwala lang po sa binagoong Pilipinas. Kaya pala dito pala nila ibubuhos. Kaya pala sila kampanting-kampante. Kahit po binubu sila, minumura sila ng mga Pilipino. Nakita niyo po, sinusukan ng mga Pilipino. Hindi naman po lahat, pero majority ng Pilipino sinusuka sila. Lalong-lalo po majority ng OFW. Kampanting-kampante sila. Grabe. Yung pala, dito pala yata. Dito nila ibubuhos ang pera ni Juan de la Cruz. Dito. Yata sa COMELEC, mga kababayan. Unbelievable. Grabe. Sana po mga kababayan, ang ating pong mga kandidato, lalong-lalo po ang PDP laban, dumiretso na po kayo. Questionin nyo po agad ito sa COMELEC. Una-una sa COMELEC, questionin po ito. At pangalawa po, sa Korte Suprema. Tanging Korte Suprema na lang po makakatulong sa atin dyan. Dahil itong ginagawa po ng COMELEC yata ay pagiging diktador sa mga Pilipino at sa botante, sa taong bayan. Dinidiktahan niya po. Diktador po siya. Di po ba? At ito po ay hindi po ito pinag-usapan. Itong ganito pong pulisiya nila. Hindi ko po narinig ito na ito po ay pinag-usapan at naging pulisiya po ng COMELEC na itatago po sa mga Pilipino ang resulta ng binoto nila, pagboto, dito po sa PCOS machine. At yung sinasabi po nila ng QR code, di ba na matindi? Yung QR code na sinasabi nila, lihim, nakasikreto, sila lang may alam. Unbelievable.
Ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong klaseng COMELEC chairman na lahat po ay pumapabor po sa gusto nila. Hindi po sa gusto ng taong bayan. Ibang klase, mukhang matindi po yata. How much kaya mga bayan? Magkano kaya? Magkano kaya mga tambay? Magkano kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Gaano kaya kalaki? Gaano kaya kalaki, Mr. Chairman George Erwin Garcia? Gaano kaya kalaki? Mga kababayan, gaano kaya kalaking pera ng taong bayan ang mapupunta kaya di umano sa COMELEC? Lalo-lalo kay Chairman. Natindi, no? Mas pinuprotektahan ni Chairman. No? Mukhang may pinuprotektahan si Chairman ng mga kandidato na gustong lumabas. Sikreto. Tapos sasabihin sa atin, pwede naman natin questionin. Pag tapos na ang halalan, pag naideklara na ang gusto nilang manalo, diktador. Yung gusto nila ang masusunod, hindi gusto natin. Questionin. Kailangan po ito questionin sa Korte Suprema. Ipatigil po ito. Ipatigil muna po ito yung ganitong pulisiya. Hindi po ito malayang pulisiya ng bansa. Walang demokrasya pong nakikita rito si Kamanong. Pagiging diktador po ng COMELEC ang nakikita po na inyong lingkod. Alam naman po natin na napakarami po nagiging dayaan sa machine. Di po ba? Pagka computerized, dahil napakarami po magagaling. Pagdating po dyan, lalong-lalo na po sa bilangan. Isang pindot mo lang dyan, nababago na ang boto na nakuha ng isang kandidato. Di po ba? Napakaraming anomalya yata lumalabas sa COMELEC, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Kalampagin po natin ang COMELEC, kalampagin po natin ang Korte Suprema, palawigin po natin ang ating pong hinanaing. Hindi po natin dapat ito palusutin, mga kababayan. Ito po ay palaganapin natin sa social media. Palaganapin po natin to. Questionin po natin ang questionin. Hanggat hindi po dumarating ang botohan sa Mayo. Kalampagin po natin ang kalampagin ang COMELEC at ganun din po ang Korte Suprema na bigyan po ng aksyon ito. At itama po ang mali na pagiging diktador po yata ng COMELEC sa pangunguna po ng kanilang chairman na si George Erwin Garcia. Unbelievable. Yun na nga lang yung magiging reward mo sa iyong pagboto. Reward mo na naiboto mo ang nasa puso mo, yung gusto mong kandidato na gusto mong manalo. Yun na lang ang magiging reward mo na makita mo na tama ang binoto mo, pero sikreto. Ayaw ibigay sa'yo. Ang ipakikita sa'yo, yung sinusuka mo, yung gusto mong ilagay sa inidoro, yun ang lalabas na resulta na binoto mo. Ikaw ba naman hindi ka magagalit nun? Anong katarantaduhan yan? Di po ba? Gising-gising po tayo. Anong klase po kayo, Chairman? Chairman! Wala pong nakikita ang Pilipino na naging fairness ang COMELEC. Napakarami na pong issue ng COMELEC. Nandiyan na po si Hello Garcia. Nandiyan na po si Hello Andy. Ngayon, Hello Garcia naman. Unbelievable talaga po yata. Pagpasok po ng binagoong ang Pilipinas, puro pasakit at hirap po pala ang dadanasin natin. Hindi lang po pala ang nananakaw ay pera ng taong bayan. Hindi lang po pala ang nananakaw yata ay pera ng PhilHealth. Hindi po pala yata pera lang ng GSIS at SSS at PDIC at Ginto ang nananakaw. Pati po pala boto natin ay nanakawin pa pala nila. Ganun po sila ka-greedy, kagahaman, kasakim sa kapangyarihan. Pera at may bonus pang droga. Lahat na lang kinuha sa atin. Pati karapatan nating malayang mamili ng gusto nating lingkod bayan, nanakawin pa rin. Pambihira, patawarin kayo sa ginagawa nyo. Patawarin kayo. Ang lahat ng ito ay may hangganan. Hindi natutulog ang may kapal. Nakikita ang mga ginagawa nyo nang nasa itaas. Hindi po ba kayo natatakot? Wala po ba kayong konsensya? Wala na ba kayong takot? Wala na kayong takot sa Diyos? Sa ginagawa nyong yan? Pambihira, kalahi-lahian nyo. Kung yan ay totoo na ginagawa nyong masama ang botohan, kalahi-lahian po natin ang magdadala niyan. Ibang klase po pala pagka nakaupo. Pagka nakaupo pala,
ang pamilya di umano ng Marcos Romualdez. Itong Marcos Romualdez, ibang klase. Sinamahan pa ng Araneta. Ibang klase po pala yan pag nakabalik sa pwesto. Di umano, mga kabayan. Ibang klase, gagawin pa lang lahat. Lahat ay gagawin gamit ang ating pera. Pero tulog. Tulog ang ating mga kasundaluhan. Tulog ang ating mga kapulisan. Bulag, pipi at bingi. Ibang klase. Pati ang ating Korte Suprema, sana po hindi rin po kayo tulog. Katulad po nila. Sana po ang ating Korte Suprema ay nakapiring po ang mata. At hindi po sana katulad ng DOJ na bukas ang mata. At lalong-lalo po ang ating mga kapulisan, mga kabayan. Nabulag na po yata ng sistema at ang ating kasundaluhan. Hindi naman po lahat, mga kababayan. Ipagpatuloy po natin to, mga katambay. Huwag po tayong pumayag. Ipakalat po natin ito at kalampagin po natin sa social media, mga kabayan. Ang ginagawa po sa atin, pagiging diktador ng COMELEC. Tamang-tama po lahat ang sinabi ni Attorney Glenn Chong at ni Attorney Harold Respicio. Tamang-tama po. Tamang-tama po lahat ang sinabi nila na talagang meron po palang malawakan di umanong dayaan na mangyayari po't magaganap. Talagang binuhusan po pala talaga nila ito ng napakaraming pera yata ng taong bayan para po sa kanilang mga ambisyon na hindi na mawala sa kapangyarihan. Unbelievable. Muli po, mga tambay, bago po tayo magtapos, magkaisa po tayo. Palaganapin po natin ito sa social media. Kalampagin po natin silang lahat, mga kababayan, nang hindi po magtagumpay ang kasamaan. Kailangan po hindi magtagumpay ang masasamang tao, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po kay kina Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Garcio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia. Maraming salamat po sa mga biyaya. Ingatan nawa po kayo, mga kababayan. At sa magkaisa po tayo para po sa tama. At shoutout na rin po kina Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, USA, North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, si Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denvor ng Netherlands, at sina Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Anbincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Saya Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soletos ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, at siyempre po sina Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales,
SR Perpi, Akiman Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaki N. Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor, Perth ng Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Beast, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Bayron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, Tisoy Roa, 9453, Rafael De Los Santos ng Canada, RROTV Official Buhay Construction OFW ng Riyadh na taga Laguna, Akari Nagaya ng Japan, Akari Nagoya ng Japan, Lolita Haki, Amelita Gasman, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV ng Macau, ako si Pilam, si Chad de Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Billan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, si Lolita Chu, Nemo Dayan, Rolly Pineda, Nesh Bayen, Biyayan, Jocelyn Peria, Eligeo Noronyo at Pearl Mendoza. Maraming salamat po. Shoutout po. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Mabuhay po at ingatan nawa. At ganoon din po sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa po at mabuhay po ang ating mga bagong bayani. At syempre po, magpakatalino po tayo sa ating mga boto. Kuhanan po pa rin po natin ang kuhanan ng screenshot ang ating mga boto. Huwag po tayong pumayag at huwag po tayong pumayag sa gusto ng COMELEC, mga kabayan, na diktahan po ang ating kalayaan na pagboto ng tama. Huwag po tayong magpadikta sa kanila. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, huwag po natin sanang kalimutan na lagi natin isama sa mga panalangin at dalangin ang kaligtasan po. At syempre po, ang mahabang buhay, kalusugan, at makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Sama po natin sa ating mga dasal at panalangin. Maraming salamat po mga kabayan. Magkaisa po tayo sa ginagawa po yata nilang mga pandaraya. Kailangan po, wag po natin tantanan, magkaisa po natin na ipalagana po at kuligligin po natin sila sa social media, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po. Ingat. Paalam. Bye-bye.